Magsisimula na ang welcoming activity, mangyaring pumunta ang lahat sa gym. Lu Qingyao, 15 taon na ang nakalipas. Sa wakas, ay muli na tayong nagkita. Ito ang tinapay na palihim kong itinabi kaninang tanghalian. Maliit na kapatid na babae. Tumanghati tayo dito. Sige. Hindi ba't sabi nila, may mayamang ampon na darating para mag-ampon ng bata? Bakit hindi pa sila dumarating? Hayaan mo na kung hindi sila dumating. Kahit narito lang tayo, ayos naman tayo, di ba? Gusto ko ng maayos na buhay. Ayaw ko na ring apihin pa ng iba. Ayaw ko na ring magutom. Mga bata, nandito na ang mayamang bisita. Bilis, lumabas na kayo para salubungin siya. Ate, masakit ang tiyan ko. Maayos ka lang ba, maliit na kapatid na babae? Dadalhin kita sa doktor. Wag na po. Pupunta lang ako sa banyo. Wag mong kalimutang tawagin si Punong Guro Mama at hintayin mo ako. Punong Guro Mama. Mama. Ito po ang sitwasyon ng ating ampunan. Tingnan niyo po. Mama. Masakit po ang tiyan ni maliit na kapatid na babae. Ibinigay mo na naman ba ang pagkain mo para sa kaniya? Yaw-yaw, hindi ba sinabi ni Mama sa'yo na ang pagkain mo ay para sa'yo lang? Ang batang ito, maaari ba namin siyang ampunin? Ang tinutukoy niyo po ba ay si Yaw-yaw? Mabuti siyang bata. Siyempre naman po. Kung ganoon, siya ang kukunin namin. Kahit na lumaki siya sa ampunan, handa pa rin siyang ibigay ang kaniyang mga gamit sa iba. Napakabuting bata niya talaga. Anong sa tingin mo? Sige, siya na ang pipiliin natin. Yaw-yaw, may pamilya ka na. Tawagin mo silang Papa at Mama. Papa, Mama. Ang aking mahal na anak. Simula ngayon, ang pangalan mo na ay Lu Qingyao. Opo. Dahil sa hika ng katawan ko, mukhang hindi na talaga ako magkakaroon ng sariling anak. Buti na lang, mayroon na kaming yaw-yaw ngayon. Mula ngayon, magsasama-sama na tayong tatlo bilang pamilya. Papa, Mama. Grabe naman ang paaralang ito. Ang gym pa lang ay nasa 10,000 metro na ang laki. Napakayaman talaga. 10,000 metro. Ang lahat ng kagamitan sa paaralan natin ay donasyon ni Lu Zhendong, ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Sabi nila, ang anak ng pinakamayamang tao ay isa sa mga bagong estudyante ngayon. Siya kasi ayaw niyang mahirapan ang mahal niyang anak. Nakikita niyo ba ang swimming pool na yon? Balita ko, dahil gusto rin ni Miss Lu na lumangoy, kaya nakinabang na rin tayo at nagkaroon ng swimming pool. Nabanggit ko lang iyon. Hindi ko akalain na magseseryoso si Papa ng ganoon. Nagsikap ng husto si President Lu. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, dapat tayong magpasalamat sa kanya. Simple lang ang tatay ko, kaya hindi na kailangang mag-abala pa. Seryoso ba, Qingyao? Ikaw pala ang anak ng pinakamayamang tao. Napaka-formal mo naman. Kaya pala, napansin ko talagang sopistikada si Qingyao. Anak pala siya ng pinakamayamang tao. Kumusta, Qingyao? Ako ang president ng student council dito sa departamento natin, si Lin Xuan, at ang inyong senior brother. Ikinalulugod kitang makilala. Salamat po. Sa susunod, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sa susunod, kung may kailangan din kayo, maaari niyo ring lumapit sa akin. Talagang anak siya ng pinakamayamang tao. Bukod sa maganda, ay napakabait pa. Tama, Qingyao. Baka sa iyo na maayos ang iyong pagpapalaki. Nga pala, Qingyao, magka-dorm tayo. Kung sakaling ayaw mong lumabas para bumili ng pagkain o kumuha ng delivery, handa akong tumulong sa iyo. Salamat. Ikaw na impostora ka. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Talaga ba? Paano nangyari yon? May peke at tunay na anak? Anong ibig sabihin yan? Subukan mo pang magpanggap na anak ng tatay ko at pasisigurado kong mapapatalsik ka sa eskwelahang ito. Ako, At pati ikaw. Ang mga pasilidad ng paaralang ito, pati na rin ang swimming pool na ito, lahat ng ito ay galing sa tatay ko.
Para lang mapasaya ako, nag-donate siya ng 10 milyong dolyar sa paaralang ito. Masyadong makapal ang mukha ng ibang tao dito. Lakas ng loob na pilitin ang sariling mapabilang sa pamilya namin. Lu Gia? Parang siya rin ang roommate ko. May mali ba rito? Ikaw si Lu Gia, di ba? Baka may pagkakamali lang. Ang tatay ko ay ang pinakamayamang tao sa Haicheng na si Lu Zhendong. Kilala mo na ako, pero nakukuha mo pang magsinungaling ng ganyan? Tingin ko talaga, hindi ka titigil hanggat hindi ka napaparusahan. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na kinakalaban mo. Tingnan mong mabuti. Ang tatay ko, na si Lu Zhendong, ay may iisang anak lang. At ako yon. Iniisip mo ba talaga na sa pamamagitan ng paggawa ng kwento ay maaari ka nang maging anak ng pinakamayamang tao? Ano bang nangyayari rito? Si tatay nga talaga yon. Ang gulo rito, para tayong nanonood ng drama ng tunay at pekeng anak. Anong tunay at peke? Naglabas na ng litrato si Lu Gia bilang patunay. Sa tingin ko, siya ang tunay na mayaman. Tama, habang itong si Lu Qingyao, puro lang naman siya salita. Ano, kung anong sabihin niya, paniniwalaan niyo agad? Pero, bakit parang si Lu Jiajia at Lu Qingyao ay magkamukha, parang yung isa ay sadyang nanggagaya sa kabila? May punto ka dyan. Tama ang sinabi mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang tatay ko ay ang pinakamayamang tao sa Haicheng na si Lu Zhendong. Wala kang modo at pakiramdam. Wala ka namang ebidensya. Lakas mong gumawa ng kwento. Sino naman ang maniniwala sa iyo? Eh ikaw, paano mo mapapatunayan na hindi peke ang litratong hawak mo? Alam ko na ganyan ang sasabihin mo. Kung ang litrato ay pwedeng pekein, paano naman ang isang ito? Alam ko namang sasabihin mo yan. Ang mga litrato ay pwedeng i-edit lang. Paano naman ito? Maligayang kaarawan sa iyo, Gia. Laging mamahalin ng daddy mo. Nakita nyo na ba ng malinaw? Ito ang daddy ko, na siya mismong nagbigay sa akin ng video para sa birthday ko. Kaya pala, si Lu Gia ang totoong mayamang tagapagmana. Muntik na tayong mapaniwala ni Lu Qingyao na impostora, niloko niya tayo. Baka naman anak sa labas ng isang kabit itong si Lu Qingyao? Hindi na nga lang magtago? Nagmamalaki pa sa harap ng totoong tagapagmana? Talagang walang hiya. Sino ba ang nakakaalam kung anak sa labas nga ba siya? O baka simpanan lang? Nabalitaan ko kasi, maraming mayayamang lalaki ngayon ang mahilig maghanap ng mga mukhang inosenteng estudyante sa kolehiyo para tumawag sa kanila ng daddy. Ano ang pinagsasabi mo? Gusto mo bang kasuhan kita sa paninirang puri? Kung nagsisinungaling man sila o hindi. Hindi ba mas alam mo yon? Lu Qingyao, dahil lang sa magka-dorm tayo, sa puntong ito, ayaw ko sanang pahirapan ka. Pero sumusobra na ang pagyayabang mo. Tama na yan, Qingyao. Hindi biro para sa ating lahat na makapasok sa magandang universidad na ito. Yumuko ka na lang at humingi ng tawad kay Gia. Baka lumala pa ang gulo. Kakahiya ito para sa lahat. Wala akong ginagawang masama. Bakit kailangan kong humingi ng tawad sa kanya? May mga tao talaga na ang titigas ng paninindigan sa mali. Lu Qingyao, ayaw kong manirahan sa iisang dorm kasama ang isang sinungaling na tulad mo, manggagaya. Ngayong araw na ito, inutusan kitang umalis na rito. Ayaw na kitang makita pang muli. Dahil nakilala na naman ako ng lahat, hindi na ako sisipot sa seremonya ng pasukan mamaya. Pero bukas ang kaarawan ko, ibinili ako ni Daddy ng villa, dito lang sa malapit sa King Yuan Huafu. Bukas, welcome kayong lahat na pumunta pagkatapos ng seremonya, hali kayo sa birthday party ko. Wow, may birthday party. Isang birthday party. Tunay nga siyang mayaman. Pwede ba kaming pumunta? Napakagalante niyo po. Gusto ko ring sumama. Napakasaya naman, makikisaya rin kami. Ang galing. Mga prom day. Tara na, alis na tayo. Sisiguraduhin kong lalapit ka at hihingi ng tawad sa akin. Tara, bilis. Hello? Sekretarya Jin. Ang tatay ko. Nasaan po siya? Ang tinutukoy niyo po ba ay si President Lu? Nasa labas po siya ng bansa para sa trabaho simula pa noong 2 buwan, hindi pa po siya bumabalik dito sa bansa. Hindi po ba nagpaalam si President Lu sa inyo? Hindi. Baka nabanggit na sa akin ni Papa, malamang ay nakalimutan ko lang. Kaarawan po ng ginang sa susunod na 2 araw, uuwi po agad si President Lu pagkatapos ng trabaho. Kung may gusto po si Binibini, maaari ko po itong ipaabot sa kanya. Ang gari,
Ano bang nangyayari? Kay Lu Jia? Hayaan na lang muna. Nasa labas ng bansa si Papa at gabi na marahil doon. Kung may anuman, hahanayin ko na lang pagkatapos sumikat ng araw doon. Bakit parang napakaingay dito sa villa ngayon? Uwi na kaya si Papa? Ngayong araw, nasa teritoryo ko kayo. Kumain kayo ng kahit anong gusto nyo. At uminom ng kahit ano. Lahat ng gastusin, sagot ko na. Napakagalante talaga ni Miss Lu. Napakagalante mo, Miss Lu. Kampay. Kampay. Kapag may kailangan kayo, Miss Lu, huwag kayong mahiyang utusan ako. Narito ako para pagsilbihan kayo. Narinig ko na ang isang bote nito ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Iba talaga kapag anak mayaman, napakayaman talaga. Napakaganda ng lokasyon ng vilang ito. Napakalawak nito. At nasa gitna pa ng Haicheng. Ang lupain pa lang ay nagkakahalaga na ng daang-daang $1,000,000. Barya lang ang halaga ng isang boteng ito. Ang tawaging anak ng pinakamayamang tao ay napakasarap niyang pakinggan. Darating ang araw, nagagawin ko na sa akin lang ang bansag na iyan. Lu Jia, anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Saka, ang boteng ito ay regalo pa sa akin ni Papa mula sa Pransya at isang limited edition ito. Ayos lang sana kung hindi niyo inumin, pero sinasayang niyo lang ng ganyan. Kaya niyo ba itong bayaran? Bakit ka nakikialam? Hindi ka naman imbitado. Lu Qingyao, kung gusto mo talagang bumisita rito sa villa ko, pwede naman kitang imbitahan kahit labag sa loob ko, walang problema doon. Pero ang sundan ako rito, at diktahan pa ako kung anong gagawin ko. Kanino ka kumuha ng lakas ng loob para maging ganito ka walang hiya? Sinong sumunod sa iyo? Bahay ko ito. Tama na, Lu Qingyao. Maayos at matatag ang relasyon ng mga magulang ko, kaya hindi ko alam na mayroon pala akong isang hampas lupa at bastos na kapatid. Kung may hinahanap ka, doon ka sa club maghanap. Huwag kang nanggugulo rito. May hitsura ka naman, kaya kapag may matandang mayaman na nagkagusto sa iyo, baka nga naman makapasok ka rito sa villa ko para maglinis ng kubeta. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang bigyan kita ng pagkakataon? Napakakapal talaga ng mukha ni Lu Qingyao. Sinabi niya kaninang umaga na ama niya si President Lu at nabulgar siya sa harap ng lahat, pero ngayon, heto siya at naglalakas loob na sabihin na kanya rin ang mansyong ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kawalang hiya. Tama na yan, Lu Qingyao. Si Jia naman, hindi ka na pinatulan kaninang umaga, bakit kailangan mong abusuhin ang bait niya at ayaw mo pang tumigil? Ang mansyong ito ay talagang regalo sa akin ng tatay ko para sa aking 18 kaarawan. Tama na, Lu Qingyao. Itigil mo na ang pagpapanggap. Nilibot na kami ni Jia kaninang hapon sa loob ng mansyong ito at sa sala ay nakasabit ang wedding photo ng mga magulang niya. Bakit kailangan mo pang magpunta rito para hiyain ang sarili mo? Paano mangyayari iyon? Ang nakalagay sa salang iyon ay sigurado akong wedding photo ng mga magulang ko. Hindi mo ba mapansin, Lin Xuan? Niloloko lang niya ang sarili niya. Kaya hindi na kailangang payuhan. Talagang nabubuhay siya sa pangarap. Ang regalong inihanda ko para sa nanay ko ay nandoon pa sa loob ng mansyon. Hindi kaya sinira na yon ng ibang tao? Ano ang gagawin mo? Papasok ka ng walang paalam sa bahay na ito? Gusto mo bang tumawag ako sa 911? Bitawan ninyo ako. Lu Jia, ang pinsala sa mansyon dahil sa party na ginawa ninyo ngayong araw. Dahil magkakaklase naman tayo, ay hindi ko na paniningilin sa inyo. Pero pumunta ako rito para sa isang mahalagang bagay. Mababayaran niyo ba ako kapag naantala niyo ito? Dumating ka rito ng walang imbitasyon at pumasok pa sa bahay ng walang pahintulot. Kung titingnan ang pananagutan, ikaw ang malas sa ating dalawa. Tama na, Lu Qingyao. Bago ka lang dito, pero may problema ang ugali at karakter mo. Nanlinlang ka na ng mga kaklase at pumasok pa sa pribadong tirahan. Matinding paglabag ito sa alituntunin ng paaralan. Sibak ka na, lumayas ka na. Tatalsikin niyo ako? Sigurado ka ba? Ang moralidad ng ating paaralan ay laging marangal at hindi namin kailangan ng isang estudyanteng tulad mo na gumagawa ng mga madayang paraan. Guro Zhang,
Lahat ng mga bagay na donasyon ng tatay ko ay hindi pa naayos lahat at tatalsikin niyo lang ako ng basta-basta? Hindi ka ba natatakot na itigil ng tatay ko ang mga proyekto? Ikaw pa talaga? Anong karapatan mong itigil ang mga proyektong iyon? Lu Qingyao, pinaaalalahanan kita. Hindi mo siya tatay, kundi tatay ko. Bukod sa pag-donate ng tatay ko ng swimming pool, nag-donate din siya ng silid aklatan. Talaga bang may kakayahan ka para ipatigil ang lahat ng ito? Lu, Qingyao, tapos ka na ba? Tatalsikin kita dahil sa pangit mong ugali. Wala itong kinalaman sa anak ng pamilyang Lu. Lalong wala itong kinalaman sa paaralang ito. Huwag kang maggawa-gawa ng gulo. Lu Qingyao, tumahimik ka na rin. Hindi mo kayang kalabanin ang mga Lu. Paano na lang kung magalit ng husto si Jia? Mababayaran mo ba ang lahat ng mga iyon sa amin? Babalik na ako sa school ngayon. Lakas ng loob mong gamitin ang investment para bantaan ang direktor. Humanda ka ng matanggal sa paaralan. Ang tungkol sa silid aklatan, sinabi lang iyon ng tatay ko sa akin. Paano ito nalaman ni Lu Jia? Maaari kayang si Lu Jia ay tunay na anak sa labas ng tatay ko? Hindi pwede. Kailangan ko na ngayon tawagan si Papa para magtanong. Gia, saan mo ba binili ang damit na ito? Bakit parang hindi kumasya sa iyo? Damit iyan na pinagawa ko para sa nanay ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na hawakan iyan? Ang damit lang naman iyan. Kung hindi gusto ni Mama, itapon na lang natin. Papabilhin ko na lang kay Papa ang bago para sa iyo. Ang damit na ito ay hiningi ko sa master ng Jiangze, isang buong taon na manu-manong ginawa. Bago natapos, kaya ba ninyong magbayad kapag nasira ito? Lu Qingyao. Ikaw ba si Lu Qingyao? Isang anak sa labas. Ang lakas ng loob na magmaldita sa harap ng tunay na anak ng pamilyang Lu. Nagawa mo akong saktan? Wala kang kwentang babae. Sasaktan kita, madudumihan lang ang kamay ko. Ano? Gusto mong lumaban? Lu Qingyao, ito ang lugar ko at bahay ko rin ito. Kaya kitang tapusin na parang langgam lang. Lu Jia, nakasulat ba sa mansyong ito ang pangalan mo? O pangalan ng nanay mo? Masyado kang maingay. Natatakot ka na ba? Masyado kang kampante. Sa tingin mo, iyo ang mansyong ito? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mabubuksan mo ang pinto ng mansyong ito, ibibigay ko na ito sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin na sa mansyong ito ay hindi ka man lang makapasok. Bigay sa akin ni Papa ang mansyong ito. Siyempre mabubuksan ko ito. Madam Lu, hindi ba po kayo palaging nasa Chengnan Manor? Bakit po kayo napunta rito ngayon? Pumasok na ang anak ko sa paaralan, kaya narito ako nitong nakaraang 2 araw. Sabi niya may inihanda siyang regalo para sa akin. Kaya pumunta ako rito para tingnan ito. Napakaswerte niyo naman po, madam. Maganda ang relasyon niyo ng inyong asawa at mabait pa ang inyong anak. Oh, Madam Lu, inaayos ang kalsadang ito kamakailan? Sasabayan ko na po kayo papunta roon. Sige, salamat. Bakit hindi ito pumasok? Mali ito. Lu Jia, pati ba ang pinto hindi mo na rin mabuksan? Sandali. Bakit niyo pinalitan ang susi? Itigil na natin ang pagpapanggap na ito. Sinasabi ko sa iyo, ang mga susi ay kailanman hindi pinalitan dahil isa ka lang namang mapagpanggap. Ang bilyang ito ay hindi rin sa iyo. Papa, handa ka na ba? Malalate na ako sa klase ko. Maghintay ka lang ng kaunti. Nag-donate si Pamilyang Lu sa paaralan nyo ng ilang swimming pool, isang library, at 2 pang gusali. Ihahatid kita sa paaralan mamaya at isasabay ko na rin ang pagpirma. Opo. Tuloy po kayo, Young Master Lu. Heto ang mga susi para sa bagong lock. Sige, asikasuhin mo na ang iba pang gagawin. Papa, iyong susi po. Maaari po bang sa akin na iyan? Gusto ko po sanang pumasok para kumuha ng ilang litrato. Sige. Sige lang.
Ingatan mo ang pagkakatago niyan. Ihahatid na muna kita sa paaralan. Sige po. Nandito na rin lang tayo. Baka naman gusto niyong maglibang. Eksaktong kaarawan ngayon ni Jajia. Ano kaya? Kung si Qingyao, ang pagpakitang gilas natin sa isang palabas? Ipapaalam ko sa iyo na ang pagiging tagapagmana ng ang mga Lu ay hindi basta-basta pwedeng gayahin. Bitawan niyo ako. Ang korona na ito, ang ganda naman. At ang mukha na ito, ay naku, pasensya na. Aksidenteng nadumihan ang mukha mo. Huwag kang mag-alala. Huhugasan ko yan para sa iyo. Hindi ba't makapal ang mukha mo? Lilinisin ko ito ng maigi. Pakawalan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Tama ang sabi ni Shanshan. Ang masamang babaeng ito ay dapat lang malinis ng husto. Lahat ng tumulong sa paglilinis sa kanya, mamaya lang, ay bibigyan ko kayo ng pabuya. Huwag kang mag-alala, Jia. Hindi lang namin lilinisin ang makapal niyang mukha, pati ang masama niyang bibig at buong katawan, ay palililiguan namin ng maayos. Tara na. Dali na, tara. Anong ginagawa nyo? Tigil. Anong ginagawa ninyo? Tumigil kayo. Maayos ka lang ba? Mama. Sino ba kayo? Sa mismong mansyon ko, lakas pa ng loob ninyong mambuli ng tao. Sa'yo? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga, parehong walang hiya ang mag-ina. Anong mga sinasabi mo? Baka gusto mong i-report kita sa pulis dahil sa paninirang puri. Ang landi mo. Ang tanda-tanda mo na nakuha mo pang akitin ng asawa ko. Kaya naman pala, ang anak mo ay gaya mo rin. Isang masamang babaeng walang delikadeza. Sino ang umakit sa asawa mo? Linawin mo ang mga sinasabi mo. Ang galing ninyong magpanggap ng anak mo. Ang mansyong ito ay ibinigay ng asawa ko para sa akin at sa anak ko. Pero kapal ng mukha ninyong agawin ito kung hindi kayo kabit. Ano kayo? Malinaw na sa amin ang mansyong ito. Nasaan ang ebidensya? Hawak ko ang marriage certificate namin ng asawa ko. Paano mo mapapatunayang sa'yo ang mansyong ito? Lampas 1 taon na mula nang binili ito. Kilala ko ng security guard na ito. Alam niya kung kanino ito. Sige, pagsalitain mo siya. Kung kanino ba talaga itong mansyon? Oo nga, sabihin mo. Tingnan nga natin kung hanggang saan aabot ang kawalan ninyo ng hiya ngayong araw. Security guard. Sabihin mo sa kanila kung kanino ba talaga ang mansyong ito. Kay Madam Lu po ito. Si Madam Lu? Talaga ba? Anong ibig sabihin nito? Madam Lu. Kay Madam Lu ba iyon? Bakit mo siya tinatawag na Madam Lu? Siguro, totoo ba? Lu Qingyao. Ang tunay na panganay na anak ni pamilyang Lu. Peke lang ba si Lu Jia? Sino ba talaga ang tunay na anak ng pinakamayamang tao? Bakit ka tumatahol dyan ng walang kabuluhan? Wala kang silbing tingnan. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng sahod? Hindi mo talaga alam, di ba? Miss Jia, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, sabihin mo, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ipag, ito ang pinakabagong alligator leather bag mula sa L. Noong lumabas ako para magtrabaho, sinabay ko na itong kunin para sa'yo. Salamat po. Salamat sa pagod mo. Pagsasabihan ko si Zendong na bigyan ka ng bonus mamaya. Kapag hindi ito nalinawan ngayong araw, huwag ka nang pumasok bukas. Tama. Linawin mo ang mga sinabi mo sa akin. Kung hindi, hindi kita mapapalampas. Ale, ang pagiging kabit ay hindi naman ipinagmamalaking bagay. Bakit mo ako pinagbabantaan? Isa lang po akong hamak na guard. Ano? Sinasabi mong kabit ako? Hindi ba totoo naman? Ilang beses lang kayo pumunta rito ng anak mo. Si Miss Jia ay nandito araw-araw. Bakit ko naman hindi malalaman kung sino ang totoo sa hindi? Ano? Panalo ako, di ba? Kahit mga guard, alam ang totoo. Kayong dalawa ay mga kabit lang. Kayong dalawa ay mga peking mayaman. Hanggang saan ba aabot ang pagiging walang hiya nyo? Laging pumupunta rito si Miss Jia, kaya syempre, kilala ko po siya. Mahusay. Dahil sa maganda mong pinakita, ito ang para sa iyo. Bantayan mong mabuti ang pinto. Pagbalik ni Papa, sasabihan ko siyang dagdagan ang sahod mo. Mula ngayon, magmamasid na po akong mabuti. Hindi ko nahahayaang may kung sino-sinong hamak na tao na makapasok dito. Kanina kung umasta ka ay akala mo kung sino ka. Akala ko pa naman ay may pinagmamalaki ka.
Kabit lang pala ang bagsak mo. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ngayon, hindi na nahihiya ang mga kabit. Kung ako kay Lu Qingyao, mananahimik na lang ako at magpapakumbaba. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na kaharapin ang isang tunay na mayaman at magmalaki sa kaniya? Tumahimik kayong lahat. Kayong mga balimbing na, sunod-sunuran, wala kayong karapatang pagsalitaan ng masama ang anak ko. At ikaw, sa'yo ba ang damit na iyan, bakit mo isinusuot? Ibalik mo yan sa akin, regalo yan sa akin ng anak ko. Pag-aari ng pamilya ko ang gamit na ito. Sinasabi mong sa'yo ito? Sa damit na iyan, may nakalagay na initials ng pangalan ng mama ko. Kung matapang ka, hubarin mo yan at tignan natin. Walang hiya ka. Matapos mong akitin ang asawa ko, may gana ka pang hiyain ako ng harapan. Gusto mong maghubad, di ba? Sige, huhubaran kita ngayon ng husto para makita ang gawa mo. Bitawan mo ako. Sa pangaakit mong iyan, Bitiwan mo ako. nagawa mo pang mangakit sa mismong harap ko. Sige lang, pasisirain ko iyang mukha mo. Mama. Bitiwan niyo siya. Ngayon marunong ka nang mag-alala sa nanay mo? Napakawalang hiya niyo talaga. Noong nangaakit ka ng mga lalaki, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Huwag mong hawakan ang nanay ko. Ma, damit lang po iyan, ibibili na lang po kita ulit. Mabait na bata. Hindi naman ang damit ang inaalala ko. Ang inaalala ko ay ang pagmamahal mo sa pagbibigay sa akin ito. Sinira lang niya ang Ginagastos niyo lang ang pera ng asawa ko. Nagawa niyo pang magdrama. Ang damit na ito ay sa pamilyang Lu. Kahit kailan ko gustong isuot ay isusuot ko. Maayos ang relasyon namin ng mama ko. Kahit ang alak na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay pinapabuksan niya sa akin. Isang mumurahing damit. Ano namang magagawa niyo? Ang damit na iyan ay ako mismo ang nagpatahi gamit ang sarili kong pera. Anong paki mo rito? Ang daling sabihin, pero ang perang hawak ninyo ay galing lang naman lahat sa pagnanakaw niyo sa asawa ko. Lu Qingyao, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ikaw at ang nanay mo ay mga walang kuwentang tao. Isang pitik lang namin ni mama ay magagawa naming palaisin kayo ng tuluyan sa Haicheng. Kahit nasirain ko pa ang damit na ito. Sa harap mo mismo, may magagawa ka ba? Ikaw. Ma, ang gamot. Nasaan ang gamot? Nasaan ang gamot mo? Ma, ang gamot. Nasaan ang gamot? Nasaan na ba? Ang babaeng ito? Bakit parang hindi siya okay? Sa tingin ko, parang sinusumpong siya ng hika. Kapag hindi agad nakainom ng gamot, posibleng mapahamak siya ng lubusan. May gamot ba kayo? Sinusumpong ng hika ang nanay ko. May gamot ba kayo riyan? Lu Jia, ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Baka kung ano nang mangyari sa nanay ko. Kung may mangyari sa nanay mo, anong pakialam ko? Kayo ang naghahanap ng gulo rito. Kaya kahit may mangyari sa kanya, ginusto niyo iyan. Lu Jia, ibigay mo na ang cellphone. Kung gusto mo talagang makuha ito, lumuhod ka at yumukod ka para humingi ng tawad. Pagkatapos, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses habang inaamin na isa kang masamang babaeng walang hiya. Tsaka ko lang ibabalik sa iyo ang cellphone na ito. Ano, payag ka ba? Ikaw. Ano ngayon? Ayaw mo ba? Lu Jia, bakit ang sama ng ugali mo? Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng langit? Kahit ang katulad mong masamang tao ay hindi natatakot, ako pa kaya? Siya nga pala. Mukhang mawawala na ang nanay mo. Kung hindi ka paluluhod, baka mahuli na ang lahat. Nay, huwag po kayong mahihimatay. Nay, gumising po kayo. Gumising po kayo. Tignan niyo silang lahat. Kayo raw ay isang dakilang mag-ina. Pero hanggang dito na lang. At dahil kailangan na ng nanay mo ng tulong, lumuhod ka na. Ang mga taong gaya niya na walang hiya. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siyang may sakit para lang makakuha ng pera. Nay, huwag po kayong mahihimatay. Nay, gumising po kayo. Kapag ba lumuhod at nakiusap ako sa'yo, ibabalik mo na sa akin ang phone ko? Oo naman. Kapag lumuhod ka at inamin mong isa kang masamang babae, ibabalik ko ang phone sa'yo para mailigtas mo ang bruha mong ina. huwag. 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 Masama akong babae. Ang nanay ko ay naging kabit. Nakikiusap ako, ibalik mo ang phone ko para mailigtas ko na ang nanay ko. Dapat sampalin mo rin ang sarili mo. Bakit?
Gusto mo ba ako pa ang gumanap niyan para sa'yo? Kabit ang nanay ko, at masama akong tao. Kabit ang nanay ko, at masama akong tao. Ayos na ba, Lugia? Ibigay mo na sa akin ang phone ko. Dahil kapag nagtagal pa, baka mawala na ang nanay ko. Sige, Huwag! sinabi ko namang ibabalik ko. Pero hindi ko sinabi kung paano. Sige, pulutin mo na. Anong nangyari? Anong nangyari sa iyo? Kumapit ka lang. Ililigtas kita. Magpakatatag ka. Magpakatatag ka po. Lugia, pwede ko bang hiramin ang cellphone mo? Kung iyon ang gusto mo, kahit ilang beses pa akong lumuhod sa harap mo ay gagawin ko. Lu Qingyao, heto ka na ba ngayon? Nakalimutan mo na yata agad ang lahat? Gusto mo ba akong pasayahin? Sige, sabihin mo sa lahat ngayon na ninakaw mo lang ang pagkatao ko. Si Lugia ang tunay na tagapagmana. Mapagpanggap lang ako. Matindi? Totoo ngang isa lang siyang mapagpanggap? Estudyanteng Lu Jiajia, ang katawang ito, pati ang kilos na ito, tingin mo ba kaya mong gayahin? Lu Qingyao, mabait lang talaga si Jiajia. At hindi ka pinaparusahan. Kung hindi, ang tulad mo, ay tiyak na gagawa lang ng gulo sa labas. Alam ko na, si Gia lang ang kaisa-isang mabait at magandang estudyante na nararapat maging isang mayamang heredera. Ang taong tulad mo na may masamang asal, dapat nang umalis sa paaralang ito. Dahil umamin ka na isa kang mapagpanggap? Huwag mo akong sisihin kung tuluyan ko nang kukunin ang pagkatao mo. Kayong dalawang manloloko, lumayas na kayo rito. Ituloy na natin ang saya. Tara na. Huwag muna kayong umalis. Pwede bang pahiram ng cellphone? Tulungan niyo ang mama ko. Tulungan niyo lang akong tumawag sa 911. Mayroon bang makakatulong sa akin? May makakatulong ba sa akin? Ma, parang may naririnig ako sa labas. Parang si Secretary Jean ang dumating. Tara na, alalayan kita. Madam, anong nangyari kay Ginang? Inatake po ng hika ang mama ko. Nagkaroon ng atake sa hika ang mama ko. Tulungan niyo po siya, bilis. Huwag kang mag-alala, may gamot dito sa sasakyan. Ang gamot. May gamot. Mama, salamat at ligtas ka na. Binibine, bakit po kayo nandito ni Madam sa harap ng villa? At bakit po kayo may mga sugat? May nang-api ba sa inyo? Sekretarya Jean, nasaan ang papa ko? Hindi ba't nasa ibang bansa kayo? Alam ni President Lu na birthday ni Madam ngayon, kaya inutusan niya akong iuwi itong regalo para sa kanya. Sekretarya Jean, tatanungin kita ulit, kinikilala mo pa ba ako bilang si Binibini? Siyempre naman po, mahigit 14 na taon na akong sumusunod kay President Lu, tinuturing na niya akong kapamilya, kaya paano ko po kayo hindi kikilalanin? Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang totoo. May babae ba ang papa ko? May kirida ba siya at anak sa labas? Napaka-busy ni President Lu araw-araw. Saan naman siya kukuha ng oras para mambabae? Totoo ba yan? Totoo po. Mamatay man ako. Binibini, maaari niyo na bang sabihin sa akin ngayon kung sinong nang-api sa inyo? Sekretarya Jean, natatandaan mo ba ang bilang ito? Ito ang regalong binigay ni Papa sa birthday ko. Siyempre po, natatandaan ko. Siya pa nga mismo ang namili ng mga tao at nag-ayos ng lahat noon para iyan sa iyong panlabing 8 kaarawan. Pero nang pumunta ako rito sa bilang ito, may mag-inang nagsabing, sila raw ang may-ari ng bilang ito. Nagpakita pa sila ng mga litrato at video para patunayang sila at si Papa ang tunay na pamilya. Nandito lang sana kami dapat ngayon para mag-celebrate ng birthday. Hindi lang nila sinira ang regalo sa kaarawan ko, sinaktan pa nila ang mama ko. Ang hika ni Mama ay sumumpong dahil sa galit sa kanila. Kung ganoon ang nangyari, sasabihin ko agad ito kay President Lu at hinding-hindi ko hahayaang maapi kayo ng ganoon lang. Ang masamang babaeng ito. Akala ko kapag sumumpong ang sakit ng nanay niya, ay mapipigilan ko na siya. Bakit nagpadala ng tao ang tito ko sa ganitong oras? Gia, kilala mo ba siya? Huwag ka nang magtanong sa hindi dapat. Huwag mong kakalimutan. Kulasisi ka lang ng tatay ko. Hindi ikaw ang nanay ko. Ang tungkol sa amin ng tatay ko ay wala kang karapatang pakialaman. Huwag kang mag-alala, Gia. Hinding-hindi ako gagawa ng ikagugulo mo. Mabuti kung ganoon.
Ang pakay natin ngayon ay mapalaya si Lu Qingyao mula sa pamilyang Lu. Kapag natapos na natin sila, ang yaman ng pamilyang Lu ay magiging sa atin na. Sino ka? Walang pahintulot pero nagawa mo pang pumasok sa aking pamilyang Lu Villa. Yao. Siya ba ang umaapi sa inyo? Oo. Siya nga. Ikaw pala ang umaapi sa mag-ina ni President Lu. May dumating na naman na mahilig mag-imbento. Lu Qingyao, ikaw at ang nanay mo ay tila nalulung na sa pagiging walang hiya, hindi ba? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Hindi ako nagpapanggap. Bata, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti bago magsalita. Ang kahihinatnan ng pagkakaatraso sa akin, hindi mo kakayanin. Ikaw lang? Dahil lang nakasuot ka ng magagarang damit, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan, at nakapasok sa loob ng villa zone na ito, pakiramdam mo ay kung sino ka na. Lalabanan mo ako? Agad kang tatapusin ng tatay ko. Sino ba ang tatay mo? Ang tatay ko, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, si Chairman Kumpanyang Lu. Ako ang Chief Secretary ng Grupong Lu. Bakit hindi ko kilala ang tatay mo? Magsinungaling ka pa. Sige, magpatuloy ka lang sa pagpapanggap. Susubukan mo ako? Ipapatapos kita sa tatay ko. Sige, gusto ko ngang makita kung gaano talaga kagaling ang tatay mo. Ano ang gagawin mo? Bilis, pigilan niyo siya. Anong balak mo? Habang nandito ako ngayon, huwag niyo nang balaking apihin si Binibining Lu. Tama. Kayong tatlo, ang kakapal na ng mukha, gusto nyo pa mang-api? Hindi ko hahayaang mapahiya si Binibining Lu sa ganitong paraan. Sige. Lahat kayong naririto, hindi kayo palalagpasin ng aming ang mga Lu. Sige. Lahat kayong narito, kami sa ang mga Lu ay hindi kayo palalampasin. Sino ka sa akala mo? Nagsalita ka lang ng matapang? Akala mo ba ay matatakot mo kami? Lugar ito ng Haicheng ang mga Lu. Hindi ka pwedeng magmayabang dito. Dahil nga ito ang Haicheng pamilyang Lu, kaya ko ito sinasabi. Kung hindi ka naniniwala, abangan mo, gusto kong makita. Kung sino sa inyong lahat dito ang makakalabas ng pintong ito ng buhay. Magsalita ka. Bakit mo kinakausap ang aming binibini ng ganyan? Naglakas loob kang saktan ako. Mukhang ayaw mo na sa mundo. Dito sa Haicheng, ikaw pa lang ang unang tao na naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Isang grupo ng mga peking basura. Ang lakas ng loob ninyong magpanggap sa harap ng aking pamilyang Lu. Ako ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao. Kahit natapusin ko pa ang buhay nyo. Ano ngayon? Nag-message na ako sa asawa ko. Sinaktan mo ang anak ko. Mag-ingat ka dahil siguradong pagbabayarin kita. Lu Qingyao, darating na ang tatay ko. Sa oras na iyon malalaman nyo, ang peke ay peke. Kahit 10 tao pa ang dumating, hindi iyan magiging totoo. Lu Jia, kung sino ba talaga ang nagpapanggap, malalaman natin iyan maya-maya. Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata at tingnan ito. Nahanap ko na. Siya nga ang Chief Secretary ng ang mga Lu. Tingnan mo. Hinto. Pumasok kayo nang walang pahintulot sa pamilyang Lu. Walang makakaalis sa inyo ngayong araw. Anong gagawin natin? Paano na ito? Jia, magsalita ka naman. Ano ba talaga ang nangyayari? Jia, hindi ba't ang chairman ng ang mga Lu ang tatay mo? Bakit parang hindi ka kilala ni Secretary Jean? Ano bang kinakatakutan nyo? Peke ang ID na yan. Peke? Maging ang ID ay pinepeke rin? Paano naman yung litratong nakita sa internet? Basta may pera, ano ba ang hindi kayang gawin? Kung ayaw nyo maniwala, tanungin nyo si Mama. Ma, halika rito at tingnan mo. Siya ba talaga ang sekretarya ni Papa? May nangahas talagang magpanggap na sekretarya ng asawa ko. Lu Qingyao, talagang mapagpanggap ka at ang masamang babae mong ina. May mga taong sadyang walang hiya na ganito talaga ang asal para lang makadikit sa pinakamayamang tao. Gagawin nila ang lahat ng masamang paraan. Ikaw. Lu Jia, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kapag sinabi mo ang katotohanan,
Hindi na kita parurusahan. Hindi mo kami paparusahan? Gayong ako ang nagpalaya sa iyo kanina. Nakuha mo pang magkunwari para lang magpanggap na anak ng tatay ko. Talagang pinaghirapan mo pang umarkila ng mamahaling sasakyan. Wawasakin ko yan ngayon para bigyan ka ng leksyon. Lusob. Tara, Tara, mga peke ang lahat ng ito. Basagin niyan. Tigil. Kapag binasag nyo iyan, mababayaran nyo ba? Magbabayad? Lu Qingyao, tinawag kitang probinsyana dahil wala ka talagang alam. Ang pamilyang Lu namin, ang hinding-hindi mauubusan ay ang pera. Ikaw. Ayos lang po iyan, Yaw Yaw. Hayaan mong basagin niya. Sa loob ng kotseng iyan, may mga sikretong dokumento ng kumpanya at may mga gamit din na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Gusto ko ngang makita kung pagkatapos nilang basagin iyan, kung paano nila aayusin ang gulo. Akala mo ba hindi ko kaya? Kahit basagin ko pa iyan ngayon, babayaran ka ng papa ko ng 10 beses ang halaga. si Gia Gia ay ang kaisa-isang anak ng pinakamayaman. At sa loob ng garahe niya ay hindi mabilang ng mga mamahaling kotse. Kaya paano naging problema ang bayaran ng kotseng ito? Tama ka dyan. Ang mansyon na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Kaya itong Bentley, maliit na halaga lang iyan. May mga tao talaga na sobrang hirap na nga. Nakuha pang manloko para makapasok sa mansion na ito. Akala siguro niya ay kasing hirap niya ang lahat. Tama ang sinabi mo. Ako si panganay na miss ng pamilya Lu at hindi ako nauubusan ng pera. Lahat ng ito ay balato ko na sa inyo. Wow, salamat po Binibini. Salamat po Binibini. Ang galante niyo po talaga. Binibini. Ngayon ipakikita ko sa buong pamilya nyo ng mga hampas lupa upang matauhan kayo kung kaya ko ba itong basagin. Sandali lang. Itong plaka ng kotse, parang pamilyar sa akin. Ito ang sa pinakamayamang tao. Anong plaka? Nag-intern ng kuya ko sa grupong Lu at ang plaka ng pinakamayaman ay may 3 6 at 2 8. Gia Gia, ang sinabi niya, totoo ba iyon? Anong ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba akong nagsisinungaling? Hindi naman. Gia Gia, nag-aalala lang ako sa iyo. Nagtatanong lang naman ako. Isang walang kwentang tao na nag-arkila lang ng sasakyan ay natakot na kayo ng ganyan? Gusto kong makita kung ano ba talaga ang laman ng sasakyang ito. Napakagandang pulseras. Ito ay isang Imperial Green Jadeite. Paano mo nalaman? May tindahan kami ng alahas. Ang pulseras na ito ay napakaganda at napakalinaw, halatang napakamahal nito. Kapag nabasag ito, baka wala nang mahanap na kapareho nito sa buong mundo. Ganoon kamahal? Isang ordinaryong tao, paanong magkakaroon ng ganyang kagandang pulseras? May nagawa ba tayong pagkakamali? Oo nga. Kahit mayaman ka, kailangan pa rin ng koneksyon at tamang paraan para makabili niyan. Binibini, tingnan mo ito. Wala ba tayong magiging problema? Isang mumurahing pulseras lang. Bakit kayo gulat na gulat? Halatang kayo ay hindi pa nakakita ng mamahaling bagay. Ang mga ganitong bagay ay napakarami sa bahay namin. Gia Gia, ang mga kaklase mong ito, talagang walang alam sa tunay na kalidad. Para sa walang kwentang bagay na ito, kahit basagin pa natin ang ilan para lang maglibang, bibilhan pa rin kami ng bago ng tatay mo. Bakit parang pambihira ito para sa inyo? Sino ba talaga ang walang alam? Sabi ko na sa inyo, ito ay isang Imperial Green Jadeite. Mas mahal pa ito kaysa sa sasakyang ito. Gusto ninyong basagin? Sige lang. Nasa loob nito ang sertipiko at ang presyo. Sa presyong ito, kung sino ang bumasag nito, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan habang buhay. 50 milyong dolyar. Bilis, dali, galaw, umalis kayo sa daan. 50 milyong dolyar ito. Anong kinakatakot ninyo? Bakit? Maniniwala ba talaga kayo sa mga kalokohan niya? Ang mga ganitong bagay, ang nakalagay na presyo ay peke lang. Ang dalawang impostor na ito, kahit na ibenta pa nila ang buong pamilya nila, hindi pa rin nila mababayaran ang dulo ng pulseras na ito. Sus! Isang mumurahing pulseras. Nagpapanggap pa kayong lahat. Sige, magkunwari ka pa.
Ang pulseras ko. Talagang matigas ang ulo mo. Ngayong alam mo nang magsisi. Sayang lang, dahil huli na ang lahat. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lahat ng pag-aari mo. Maganda ang mapapanood nating palabas dito. Isang hamak na tao, nagawa pang magkunwari sa harap ng pinakamayaman. Dapat lang naturuan kayo ng leksyon. Tingnan natin kung sa susunod ay maglalakas loob pa kayong maghanap ng gulo. Naisip nyo ba? Kung ngayong araw na ito ay mga impostor lang pala kayo, paano nyo kaya ito tatapusin? Ang asawa ko ang pinakamayamang tao. Paano tatapusin? Para lang yan sa mga taong walang kakayahan. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay sa inyo rito, na lumuhod at magmakaawa. Dahil mukhang mahalaga sa inyo ang pulseras na ito. Kaya naman, ibabalik ko na lang ito sa inyo. Ito na ang basag na pulseras nyo. Ang kahon na ito, mukhang may halaga pa. Ibenta nyo na lang ito. Baka sakaling may pambili pa kayo ng pagkain. Siyempre, kukunin ko ito dahil bawat piraso nito ay ebidensya laban sa ginawa ninyong masama. Nakikita nyo ba? Siya ang tunay kong papa. Sagutin mo. Ngayon, gusto kong makita kung sino talaga ang impostor na ito. Siyempre, sasagutin ko. Ngayong araw, sinira nyo ang birthday party ko, hindi ko kayo palalampasin ng ganoon na lang. Papa, birthday ko ngayon. Sasama ka ba sa akin para mag-celebrate ng birthday ko? May regalo ka ba para sa akin? Anak, paano namang makakalimutan ni Papa ang birthday mo? Si Papa, may dalang regalo galing abroad para sa iyo. Mabuti naman. Alam ko talagang si Papa ang pinakamabait. Siya nga pala, Papa. Ngayong araw, may nakatagpo akong mapagpanggap. Sabi niya siya raw ang pamilyang Luyang Lady at ginulo pa niya ang birthday party ko. Ano? May nangahas talagang magpanggap bilang anak ko? Opo, Papa. Nandito lang ako sa Qingyuan Huafu. Pumarito ka para ipaghiganti ako. Gusto kong ipaalam sa kaniya kung sino ang tunay na pamilyang Luyang Lady. Mahal, umuwi ka na agad. Inaapi na ng husto ang anak natin. Anak, huwag kang mag-alala. Itong si Papa. Kakauwi lang galing abroad. May konti lang kailangang asikasuhin. Magpapadala agad ako ng tao para ayusin ang problemang ito para sa iyo. May nangahas talagang magpanggap bilang anak ko? Hindi ko siya palalampasin. Sige po, salamat po, Papa. Humanda kayo pagdating ng mga tao ni Papa. Tingnan natin kung paano kayo makakatakas. Bakit parang pamilyar ang boses na iyon? Pamilyar din sa akin. Huwag niyo sabihin, may connection na naman sa inyo ang taong iyon? Lu Qingyao, akala ko nung una baka talaga namang may dahilan ka. Pero sa nakikita ko ngayon, ikaw at ang nanay mo ay magkapareho lang ng masamang ugali. Lu Qingyao, kung matalino ka, magmadali ka nang humingi ng tawad kay Binibining Lu, baka sakaling bumuti ang mood ni Binibining Lu at hindi ka na panagutin. Humingi ka na ng tawad. Dahil kung hindi, paglabas ni President Lu maya-maya, ang bagay na ito ay hindi na magiging ganoon kadali. Lu Qingyao, ganito na lang. Dahil magkaklase naman tayo, basta't ikaw at ang nanay mo, pati na ang mapagpanggap na ito, ay luluha at luluhod para humingi ng tawad sa amin ng nanay ko. Palalampasin ko na kayo. Basta lumuhod kayo at humingi ng tawad sa akin, aminin nyo na ang nangyari ngayon ay kasalanan ninyong lahat. Kung gagawin nyo iyan, ay baka mapilitan pa akong patawarin kayo. Kundi, pagdating ng mga tauhan ni Papa, walang makakaalis sa inyo kahit isa. Dahil parating na pala sila, ay dapat ko na ring tawagin ang security para huliin ka. Ikaw, ang mga guard dito, mas mataas pa ang sahod kaysa sa iyo. Tingin mo ba, susunod sila sa iyo? Sige, maghintay ka at subukan natin. Pumunta rito ang lahat ng security ngayon din. Wala sana akong balak makipag-away sa mga taong hindi naman mahalaga, pero mukhang ngayon, kailangan na nating ituloy ito. Naku. Ang tapang naman magsalita. Takot na ako. Siya naman. Alam lang niyang mang-api ng mga maliliit na tao. Huwag na kayong mag-abala pa. Tinawag ko na iyong guard kanina para pumunta rito. Tingnan natin. Ano pang kasinungalingan ang iimbentuhin nyo? Miss Gia, ipinapatawag niyo po ako? Tingnan mo, kilala mo ba siya? Magsalita ka, kung hindi ay sasabihan ko ang papa ko na patalsikin ka. Xiaoliu, naging mabuti ako sa iyo, di ba? Pero binigo mo ako sa mahalagang sandali. Kung ganoon,
Hindi ka na dapat manatili sa pwestong iyan. Ang lalaking ito, nakita ko siyang kasama si President Lu ng ilang beses. Pero hindi ko alam kung sino talaga siya. Ngayon naman, ano pa ang masasabi nyo? Isang kabit, isang mapagpanggap, isang walang kwentang tao, ni hindi kayo kilala ng guwardiya, at naglakas loob pa kayong magmayabang. Kalokohan. Hindi lang talaga kami madalas pumunta rito ng nanay ko. Talagang wala kang alam. Secretary Jin, nakikita mo ba? Ang binigay sa aking villa ng papa ko, inagaw na ng ibang tao. At hindi lang ito 2 o 3 araw. Anong inagaw? Naglakas loob ang kabit na lumaban sa tunay na asawa? At kasalanan ko pa bilang guwardiya? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawan ng kwento ang legal na asawa ni President Lu? Asawa ni President Lu? Anong ginagawa niyo rito? Liu Dashan, tulungan mo akong hulihin siya. Hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Bigla siyang pumasok sa villa at sinasabing siya ang chief secretary ng ang mga Lu. Dito sa loob ng villa, siya ay talagang pampadumi sa paligid namin. Sinasabi niyo ba? Nahulihin ko siya? Anong sabi niyo? Puhuliin ko siya? Huliin mo ang sinumang utusan ko sa iyo. Nagbabayad kami ng daan-daang libong dolyar para sa maintenance kada taon, at ang binabayaran ko lang ay isang walang kwentang gaya mo. May mali yata kayo? Anong ibig mong sabihin? Ako ang anak ng pinakamayamang tao. Tingin mo ba? Lolokohin kita? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang mga saksi sa paligid. Tanungin mo sila tungkol sa nangyari kanina, kung ginawa ba niya talaga iyon o hindi. Pwede akong magtestigo. Maayos kaming naglalaro rito kanina nang ang pamilyang ito ay pilit na pumasok para manggulo at pilit na kinukuha ang villa na ito sa gitna ng araw. Sabi nila sa kanila ang lahat ng gamit dito. Hindi ko alam kung anong masamang balak nila. Tama. Ganoon nga ang nangyari. Gumamit sila ng mga basura para humingi ng bayad. Isa itong panggigipit at panloloko. Tuminulang ang mga iyan kapag nakakulong na. Liu Dashan, ito ba ang kakayahan mo sa seguridad? Hinyaan mo ang mga taong walang kinalaman na pumasok sa loob ng pamilyang Lu na villa. Hindi na natin pag-uusapan ang mga nawalang ari-arian, pero tingin ko ay ayaw mo na sa trabaho mo. Baka iniisip niya na nakahanap na siya ng makapangyarihang kakampi, kaya hindi na niya kilala ang sarili niya. Kailan ba kayo titigil? Ano bang pinagmamalaki nyo? Parurusahan kayo sa loob ng kulungan. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Kilos na. Anong pinagsasabi niyo? Siya ang Gold Secretary sa tabi ni President Lu. Walang iba kundi si Jin Miao Sekretarya Jin. Ang bawat salita niya ay utos ni President Lu, na parang siya mismo ang nandito. Siya ba talaga ang... Paano nangyari iyon? Imposible. Paano naging totoo ito? Sekretarya Jin, paumanhin po talaga. Pasensya na po talaga. Basta't mawala ang galit niyo, gagawin ko ang kahit anong iutos niyo. Wala namang ibang problema. Gusto ko lang itanong, itong tauhan niyo, bakit nang walang basehan at basta-basta na lang sinasabi na kabit ang nanay ko? Anong nangyari sa'yo? Ilang minuto lang akong nawala. Ganito na ang ginawa mo? Gusto mo ba kaming mapahamak lahat? Sekretarya Jin. Sekretarya Jin, talagang pasensya na po. Sorry po. Sorry po. Patawad po. Itong security guard na ito, baguhan lang po kasi siya rito. Hindi niya pa po kilala ang lahat ng tao. Parurusahan ko po siya sa kanyang paninira at lilinisin ko ang inyong pangalan hanggang sa masiyahan kayo. Anong nangyayari? Hindi ba maayos na ang lahat? Hindi ba tauhan natin ang security guard na yan? Anong security captain? Mga wala kayong silbi. Lagot kayo kapag dumating na ang tatay ko. Naging security captain ako dahil sa aking pagsisikap. Saka isa pa, noong bumili si President Lu ng mansyon, ako ang nag-asikaso sa kanya, kaya imposibleng hindi ko makilala kung sino ang pinakamayaman o ang pamilya niya. Hindi ba? Hindi talaga ito tama. Sa tingin ko, parang may punto ang sinasabi ni Liu Dashan. 10 taon na siyang nagtatrabaho at siya pa ang kapitan. Siya rin ang personal na tumulong sa pagbili ng villa. Sa haba ng panahon na iyon, hindi naman siguro siya magkakamali sa tao, di ba? Si Lu Jiajia at ang nanay niya, pilit nilang iginigiit na pamilya sila ng pinakamayamang tao. Pero ganoon din ang sinasabi ni Lu Qingyao, may kani-kaniyang saksi ang bawat panig. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Noong binili ang villang ito, nagbigay ang developer ng ilang CCTV camera. Maaari nating tingnan ang footage para makita kung sino ang totoo at kung sino ang mapagpanggap. Hahanapin ko ang katotohanan. Huwag po kayong mag-alala, Sekretarya Jin. Lilinawin ko po ang lahat ng mga chismis na ito upang malinis ang inyong pangalan. Sekretarya Jin, parang gising na si Mama. Bilisan nating dalhin siya sa ospital. Paano naman ang tungkol dito sa villa? Ang mga basurang iyon. Gusto pang kumapit sa ating pamilyang Lu? Hindi ko sila hahayaang makawala. Sekretarya Jin, dito po tayo.
May inihanda na akong maghahatid sa inyo paalis. Ingat po kayo sa biyahe. Alis, alis. Tumabi kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa nyo ngayong araw ay nakunan sa CCTV. Dapat managot ang dapat managot. Binibini, oras na para singilin ka sa mga dati mong utang. Huwag mo akong takutin. Ang mansion na ito, matagal na kaming nakatira rito ni Mama. Kahit 10,000 beses ko pang sabihin, amin ito. Tama. Ibinigay ang mansyon na ito ng asawa ko sa amin at walang sinumang makakakuha nito. Malinaw na ang mansion na ito ay regalo ng tatay ko sa akin. Isang regalo para sa aking 18 kaarawan. Paano ninyong nasabing matagal na kayo rito? Pumupunta lang ako rito, tuwing nag-aaral pa ako sa kolehiyo para bumisita. Kung ang pagtira lang pala ay sapat na para angkinin ang bahay ng iba, kung gayon hindi na pala kailangang bumili ng bahay ang mga tao. Kung pwede naman palang kumapal ang mukha at makitira sa iba, ay sapat na. Tama. Napasok nyo ang tahanang ito ng walang pahintulot ng may-ari at winasak nyo pa ang bakuran ng ganito. Sinasabi ko sa inyo, kayong mga nanggulo rito ngayong araw, kailangan ninyong magbayad. Kung hindi, ay ipapatawag ko ang mga pulis para ipakulong kayo. Qingyaw, isang malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayon. Magkaklase naman tayo. Hindi mo naman talaga kami pagbabayarin, di ba? Wala rin naman kaming pambayad. Kung alam lang naming ikaw ang anak ng pinakamayamang tao, hindi kami mangangahas. Naapihin ka. Ngayon nagsisisi kayo? Bakit hindi nyo iyan naisip noon? Team Leader Liu, ikaw na ang bahala rito. Pagbalik ko rito mamaya, dapat walang kulang ni isa. Titingnan ko muna sa loob ng mansion kung may mga nasira ba. Bakit siya umalis? Lugia, hindi ka naman pala anak ng bilyonaryo. Bakit nagpanggap ka pa? Dahil sa iyo marami kaming nasirang gamit. At wala kaming pambayad? Ngayon, ano nang gagawin natin? Oo nga, Jajaya. Hindi naman sa namimili kami ng mayayaman? Hindi ka naman pala tunay na mayaman. Ano bang magagawa mo? Ginamit mo pa kami sa palabas mo. Masaya ka na ba? Kahit ano pa ang mangyari, sumunod lang kami sa mga utos mo. Kaya namin inapi si Lu Qingyaw. Sa iyo lahat ang pananagutan. Wala kaming kinalaman dito. Wala kaming kinalaman dito. Wala kaming kinalaman. Tama. Wala kaming kinalaman. Pinagtaksilang ka niya? Gusto mo ba siyang puntahan? Opo. Sumama ka sa akin. Darating ang araw, nagagawin kitang kapalit niya. Lu Qingyaw, nakipagsabuatan ka pa sa mga guwardiya para lang magpanggap na ako, ganun ba? Kapag bumalik na ang tatay ko, titingnan ko lang kung paano ka magpapaliwanag. Ang tatay mo, lugar ito ng pinakamayamang tao. Kahit sino pa ang dumating dito, kayong mga nanggulo, ay kailangang magbayad sa akin. Anong ginagawa nyo rito? Anong ginagawa nyo? Assistant Zhao, sa wakas ay dumating ka rin. Inaapi kaming dalawa ng mama ko. Ang asawa ko ba ang nagpadala sa iyo? Ngayong araw dapat mo kaming bigyan ng katarungan. Gusto kong pagbayarin ang dalawang masamang babaeng iyan. Sino ang naglalakas loob na mang-api sa mag-ina ni President Lu? President Lu ka rin ba? Sino yung babae kanina? Ano? Kailangan ko pa bang humanap ng tagaang mga Lu para magpatunay? Pero tungkol sa biniling villa, hindi ba ang sekretaryang iyon ang pumunta? Gusto ko na, sa loob ng 10 minuto, makarating ka sa villa ng Qinghua Garden. Lahat ng nang-api sa asawa at anak ko, dapat nyo silang pagbayarin. Boses nga ito ni President Lu. Hindi. Anong nangyayari dito? Bakit ang pamilya ni Lu Qingyaw ang pinakamayaman, pati ang pamilya ni Lu Jiahia ay pinakamayaman din? Ibig bang sabihin nito, may dalawang pinakamayaman sa Haicheng? Assistant Zhao, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Bini-bini, bukod sa masamang babaeng iyon na nang-api sa'yo, mayroon pa bang iba? Pati rin ang masamang babaeng si Lu Qingyaw. Mag-isa lang siya sa villa ngayon. Bilisan mo at parusahan siya. Kayo ba yung kumukwestiyon sa pagkatao ko kanina? Ngayon, sumama kayo sa akin sa loob at tingnan nyo at sisiguraduhin kong bukal sa loob nyo na kilalanin ang pagkatao ko at humingi ng tawad sa akin. Sige na, tara. Talagang kapag hindi mo sariling bahay, hindi mo alam pahalagahan. Kaming dalawa ni Mama ang nag-ayos nito, pero ginulo lang nila ng ganito. Isusumbong ko talaga sila kay Papa para pagbayarin silang lahat sa halaga ng pinsala. Lu Qingyaw, balak mo bang tumakas ngayon? Huli na, ikaw na walang hiyang babae ka. Talagang tatapusin kita ngayon.
Lu Qingyao, alam mo ba kung gaano ko na ito katagal na hinihintay? Ano na naman bang ikinagagalit mo? Naka-enroll sa dance class si Lu Qingyao ngayong linggo. Simula sa susunod na linggo, i-enroll din kita, pero dapat mong laging tatandaan na kailangan mo lang pag-aralan at gayahin si Lu Qingyao. Bago ka magkolehiyo, hinding-hindi ka pwedeng magpakita sa kanila. Naintindihan mo ba? Tatandaan ko po, Papa. Kapag nagsasalita ka, lakihan mo pa ang ngiti mo. Lagi mong isipin na ikaw ang papalit sa pwesto ni Lu Qingyao balang araw. Ituwid mo ang likod mo. Dapat ay katulad ng kay Miss Qingyao ang tindig mo. Sige po, naiintindihan ko po. Si Miss Qingyao ay hindi mahilig magsuot ng ganitong klaseng sapatos. Huwag mo na itong isuot sa susunod. Gia, pareho tayong mula sa pamilya ng pamilyang Lu, pero hindi ikaw si panganay na miss ng pamilya Lu. Isa ka lang na inampun ko, isang batang ligaw na walang kumukupkup. At ako naman ay hindi si pinuno ng pamilya Lu. Kaya naman, kailangan nating malampasan sila at hindi tayo. Dapat magpabaya kahit isang sandali. O baka naman, gusto mong bumalik sa ampunan na iyon? At hayaan na mapag-iwanan ka na naman? Hinding-hindi. Sasama ako kay Papa para lubos na kontrolin ang pamilyang Lu. 15 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Ngayong araw na ito, ang huling sandali mo. Lu Qingyao, napakalakas ng loob mo. Ikaw na masamang babae, parang hindi ka pa nadidisiplina ng tama. Ngayon, ako na ang gagawa para sa mga magulang mo. At parurusahan kita. Lu Jiajia, ginawa mong ganito ang bahay ko. Hindi pa nga kita sinisisi, pero ikaw pa itong gumagawa ng gulo sa akin. Bukas na bukas, sasabihin ko sa papa ko, ipakukulong ko kayong lahat, walang ititira sa inyo. Lu Qingyao, akala mo ba ikaw lang ang may ama? Kapag dumating na ang papa ko, sa oras na iyon, siguradong wala na kayong kawalan. Ang papa mo? Iyong mapagpanggap na iyon? Sige, tawagan mo siya at pabalikin. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na iyan, na magpanggap na tatay ko. Talagang matigas pa rin ang ulo mo. Kapag hindi ko pa napamukha sa iyo ang katotohanan, hindi ka talaga maniniwala. Mabuti pa, ngayong araw, tapusin na natin ang usaping ito. Pagdating ng papa ko, palalayasin ka niya rito sa Haicheng. At hindi ka na kailanman makakabalik. Tatawagan ko na ang papa ko ngayon din. Pasensya na, hindi maabot ang taong tinatawagan nyo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Binibini, may mahalagang meeting si President Lu ngayong araw. Baka pumunta lang siya pagkatapos nito. Napakatapang mo kanina. Ngayon ba ay natatakot ka na? Ngunit huwag kang mag-alala. Paglalaruan lang kita. Ngunit hindi kita tatapusin. Ikaw si Jiang Wenshan, tama ba? Ikaw ang unang nang insulto sa anak ko kanina, kilos na. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para mag-isip. Paparusahan niyo ba siya o tatalikuran ang inyong graduation certificate? Naniniwala ba talaga kayo sa sinasabi nila? Kayo, 2 tao. Kalad ka rin niyo siya palabas at kumuha ng ilang nakakahiya niyang litrato. Hindi ba't mahilig kang magpanggap? Hayaan mong tulungan kita para makilala ka ng lahat. Halika rito. Ano bang mapapala niyo sa pagkuha ng ganitong mga litrato? Sa tingin ko, dapat ay hiyain natin siya ng husto at kumuha tayo ng mga litratong mas nakakaeskandalo. Parang hindi naman yata tama yan. Wala kang silbi. Ang hina mo, bakit ka pa nakialam dito? Sabi ni Jiajia, ayusin natin ang pagpaparusa sa kaniya. Kung ayaw mong kumuha ng litrato, lumayas ka na. Huwag kang istorbo sa ginagawa namin. Ikaw, hawakan mo si Lu Qingyao. Kumuha tayo ng nakakaeskandalong litrato. Huwag kang malikot. Sisiguraduhin kong tuluyan nang masisira ang puri niya. Gia, kumuha ako ng ilang mga litrato. Pakitingnan mo naman kung kontento ka na po ba rito. Kung hindi ka po kontento, isasama ko ulit sila para kumuha pa ng iba. Mahusay ang ginawa niyo. Padalhan mo ako ng kopya. Gia, pasensya na po sa nagawa ko dati. Hindi ko po iyon sinasadya. Mapapatawad niyo po ba ako? Hindi ko po talaga iyon sinasadya. Sige na, naintindihan ko na. Yung po, tungkol sa graduation certificate at sa internship namin.
Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako yung tipo ng taong madaling magtanim ng galit. Ako na ang bahalang mag-ayos niyan para sa inyo. Napakabuti niyo po talaga, Gia. Napakabait niyo po sa akin. Lu Gia, hindi kita papatawarin. Lu Qingyao, kailangan ba kitang tapusin? Para lang tumahimik yung mabaho mong bibig. Ang isang basura na katulad mo, pati na rin ang walang hiya mong ina na naging kabit lang, ay dapat na matuwa. Dahil pinapansin ko kayo. Lu Gia, hayop ka. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Mabuti, dahil ayaw mo pa ring makinig. Mas hihigpitan ko ang laro natin. Kayong lahat, dalhin siya sa silid. Ano ang balak mong gawin? Siyempre, gagawa tayo ng isang masayang eksena. Lu Gia. Lin Xuan, gusto mo ba si Lu Qingyao? Mula nang pumasok si Lu Qingyao dito, hindi na maalis ang tingin mo sa kanya. Kitang-kita ko yon ng malinaw. Gia, huwag kang magkakamali. Bakit ko naman magugustuhan ng babaeng iyan? Hindi mahalaga. May ipapagawa ako sa'yo. Angkinin mo siya rito ngayon din, at bibigyan kita ng $100,000 dolyar. Huwag. Tingnan niyo ang babaeng ito, kahit basang-basa siya. Ay naku, ang ganda ng kaniyang katawan, napaka-perpekto ng bawat anggulo. Gamitin mo siya, hindi ka talo rito. Ano sa tingin mo? Kung hindi mo gagawin, maghahanap ako ng iba na gagawa nito. Ako na. Swerte mo. Pero, habang nagsisimula kayo, kailangang mai-record ko ang espesyal na sandaling ito. Ang pagkatao at pangalan ni Lu Qingyao, sisiguraduhin kong pag-uusapan siya sa buong Haicheng. Mga hayop kayo. Palabasin niyo ako rito. Isang babae lang hindi mo pa mahawakan, kaya mo ba talaga to? Hindi na kailangan ng iba. Huwag kang mag-alala. Binibini, sisiguraduhin kong susunod siya sa gusto ko. Qingyao, senior mo ako sa school. Noong una ay hindi mo ako pinapansin. Balewala lang ako sa iyo noon, hindi ba? Ngayon sumunod ka na lang sa akin at maama. $100,000 dolyar. Ibibigay ko ang kalahati sa iyo para hindi mo na kailangang magpanggap bilang ibang tao. Parurusahan ka ng langit. Maaari na tayong magsimula. Qingyao, huwag kang magmalaki. Baka masaktan mo lang ang sarili mo. Umalis ka rito. Qingyao, ayos lang. Huwag kang ganyan. Baka masaktan mo lang ang sarili mo. Layas. Sige. Aalis na ako, aalis na. Tumayo ka, wala kang silbi. Hindi mo man lang makuha ang isang babae, tinatakot ka lang niya at naniwala ka naman agad. Binibini, maging maingat pa rin tayo. Baka may mangyaring masama sa kanya. Kahit kay President Lu, mahihirapan tayong magpaliwanag. Marami na akong nakitang ganyang gimmick. Lu Qingyao, kung matapang ka talaga, ituloy mo iyan. Nang hindi na kita mahanapan ng lalaki. Ang isang gaya mong walang hiya at mang-aagaw ng pagkatao ng iba ay nararapat lang na mawala na. Ngayon, titingnan natin kung talaga bang magagawa mo iyan sa sarili mo. Ano man ang mangyari sa akin, isasama kita sa pagbabayad. Lu Gia, gayong ikaw naman ang nanggagaya sa akin? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit nakatayo ka lang diyan? Hahayaan mo lang ba nasaktan at tapusin niya ako? Ilayo mo na ang baliw na ito. Qingyao, Bakit? Gusto mo rin bang mapahamak? Lu Gia, nagpanggap ka bilang ako, tinakot ako, at minaltrato ako. Pinagtiisan ko ang lahat ng iyon. Pero ngayong gusto mo na akong mawala, at gusto mo pa akong sirain. Lu Gia, sasabihin ko sa iyo, ngayong araw na ito, ikaw at sila, walang makakatakas kahit isa. Napakabobo mo. Narinig mo ba iyon? Hindi niya tayo patatawarin. Kasama ka na doon. Hindi ka ba natatakot na tapusin ka rin niya? nandito na ako. Subukan mo lang. Saklolo. Ma, Uncle Zhao, gusto akong saktan ng masamang babaeng ito. Sinong may lakas ng loob na gumalaw sa anak ko?
Titingnan ko nga. Kung sinong magtatangkang mga sa anak ko. Second uncle. Magkasabot pala kayong lahat. Second uncle, ano bang nagawa kong masama sa iyo? Pinagpanggap mo ang sarili mong anak para maging kami? Kuya o kuya, napakatalino mo raw sa buong buhay mo, pero pinalaki mo lang pala ang isang hangal na anak. Tamang-tama. Ngayong araw, ibabalik sa akin ng pamilyang Lu ang lahat ng utang niya? Panggap? Ako naman talaga ang pinakamayaman dito. Anak ko rin si Jia. Samantalang ikaw, bakit? Pumunta ka rito nang walang pasabi? Mapanlin lang. May sasabihin ka pa ba? Lu Qingyao, isa ka nga talagang huwad. Sa dami ng nangyari, ikaw lang pala ang pekeng ito na naging dahilan kung bakit muntik na mawala ang diploma ko. Alam mo ba kung gaano kahirap makapasok sa eskwelahang ito? Nasisiraan na kayo ng bait. Bitawan niyo ako. Siya ang tunay na huwad. Magsisisi kayong lahat. Magsisisi? Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang kinahihinatnan ng pagpapanggap bilang ako. Kayong dalawa, hawakan niyo siya ng mahigpit. Ngayong araw ay parurusahan ko ng husto ang masamang babaeng ito. Tama iyan, parusahan siya. Ganyan nga, saktan siya ng matindi. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang maging walang hiya at magpanggap na ibang tao. May hika ang pasyente at mayroon din siyang maliit na problema sa puso sa gitna ng ganitong matinding panghihina at dahil na rin sa naranasan niyang takot, hindi maganda ang lagay niya. Pinapayuhan namin na manatili muna siya rito sa ospital para mabantayan. May iba pa po bang mga sintomas? Wala na po siyang ibang sintomas. Ngunit, hindi na po siya pwedeng mabigla o matakot pa. Hello po, President Lu. Papunta na ako agad. Ayos lang ba si Yao Yao at ang kanyang ginang? Pasensya na, President Lu. Ang biniling villa ni Vice President para sa dalaga ay iligal ng inangkin ng ibang tao. Pinuntahan sila ng panganay na dalaga at ng ginang para kausapin, pero pinagbintangan silang mga manloloko at kabit. Ano? Ang lakas ng loob nilang apihin ang asawa at anak ko na si Lu Zhendong. Gusto na ba nilang mawala? Inaapi nila ang pamilya ko na si Lu Zhendong. Miss Jia, hayaan mo na iyan. Baka kung mapano pa ang taong iyan kung itutuloy mo, mahihirapan na tayong ayusin ang gulo niyan. Nababaliw ka na ba? May gana ka pang pigilan ako? Gusto mo rin bang masaktan kasama niya? Kailan pa pwedeng maging taga-utos ng anak ko? Ang isang taong tulad mo? Hindi po sa ganoon. Iniisip ko lang din po ang kapakanan ni Miss Jia. Gusto kong turuan ng leksyon ang masamang babaeng ito. Sinong maglalakas loob na humarang sa akin? Papa, Mama, huwag niyo siyang hahayaang makawala. Siyempre, sino mang umaway sa anak ko, ako ang mismong tatapos sa kanya. Nakaplano na ang lahat. Late ang lipad ng kuya mo tungkol sa nangyari kay Lu Qingyao, tamang-tama na ikalat ito sa internet. Sa oras na bumaba ang halaga ng ang mga Lu, kapag kumilos ako agad, mapapasakamay ko na rin ang mga Lu. May gana ka pang saktan ako. Dapat lang iyan sa iyo. Ikaw na nanggagaya ng ibang tao. Isang babaeng walang delikadeza. Naglakas loob ka pang magpanggap na pamilya ng pinakamayaman. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Kailanman ay hindi ka nababagay sa tatay ko. Ngayon, para sa tatay ko, tuturuan kita ng leksyon. Mahal, halika rito at tulungan mo ako. Tapusin ang taong ito. Masamang ang lakas ng babae loob ng ka. saktan ang mama ko. Lalabanan kita. Tigil. Walang hiya ka. Sa harap ko mismo? Nagawa mo pang manakit? Naniniwala ka ba? Na kaya kitang paalisin at pahiwalayin sa Haicheng. Mahal, ayos ka lang ba? Asawa ko. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan. Gusto kong pagbayarin ng babaeng iyan. Huwag kang mag-alala, pagbabayarin ko siya. Dito sa Haicheng, walang sinumang nangangahas na kalabanin ako. Sa tagal mong suot ang maskara, iniisip mo na ba talagang mayaman ka? Hindi lang ang birthday gift ng nanay ko ang sinira nyo, kundi binasag nyo rin ang pulseras na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Kapag dumating ang tatay ko, tingnan na lang natin kung paano nyo ito aayusin. Saan? Saan galing ang bagay na ito? Ang basurang pulseras na ito. Sino bang nakakaalam kung saang peking tindahan nila nakuha iyan? Kung nabasag, edi nabasag. At gusto nyo pa ng kabayaran? Sinasabi mo bang ikaw ang bumagas ng bagay na ito? Oo naman. Wala kang kwentang anak na walang alam sa tunay na halaga. Gusto mo ba akong mawala ng maaga sa galit?
Ako ba ang kinakausap mo? Ano ba ang ginawa ko? Bakit ka galit na galit? Haha. Mukhang may marunong pala tumingin ng alahas sa pamilya nyo. Mabuti na rin iyan. Lugia Gia. At least alam mo na ang totoo. Mas mabuti iyon kaysa sa maging ignorante sa katotohanan. Mahal, nabasag na yung pulseras. Hindi ba tayo ang pinakamayaman dito? Imposibleng hindi natin mababayaran ang halagang iyon? Kayo? Sinabi ko sa inyong bigyan nyo lang siya ng leksyon? Pero bakit ganito ang ginawa nyo? Lu Chansheng, kahit ikaw sinaktan ako, ginawa ko na ang lahat ng pagsasakripisyo at nanatili sa tabi mo ng maraming taon. Pagkatapos sasaktan mo lang din ako? Pa, ano bang ginagawa nyo? Bakit kailangang umabot sa sakitan? Hindi ba sabi nila ay mahal na mahal ng pinakamayamang tao ang asawa niya? Bakit dahil lang sa maliit na bagay na ito, ay nananakit na siya? Pakiramdam ko ay may mali rito. Kayong mga tanga, alam nyo ba kung magkano ang pulseras na ito? Hindi bababa sa 50 milyong dolyar ito. 50 milyong dolyar lang yan. Hindi naman siguro yan. Kasing mahal ng isa sa mga villa natin. Tito, ngayong araw, medyo sumobra nga kami ni Gia Gia sa aming laro. Huwag na po kayong magalit. Tama po, Gia. Humingi ka ng tawad kay Tito. Baka masama ang maidulot ng galit sa kalusugan ni Tito. Mga tanga kayo! Wala kayong alam! Lu Chansheng, dahil lang sa walang kwentang bagay na ito, ay hindi ka patitigil. Oo nga pa, maliit na bagay lang ito. Bakit nyo pinalalaki ang problema? Hindi ba't ang perang yan ay kayang-kaya nating bayaran? Siyempre, hindi natin yan kayang bayaran dahil hindi siya ang totoong pinakamayamang tao kundi isa lang siyang mapagpanggap. Anong nangyari? Bakit mayroong dalawang pinakamayamang tao sa lungsod? Alin ba talaga dito ang tunay? At alin ang huwad? Naloko na naman ba tayo? Lagot na! Sino ba talaga ang totoo kung si Lugia Gia ang huwad? Hindi ba tapos na tayong lahat? Big Brother, ikaw, bakit ang aga mo yata? Nag-aalala ako na ayos lang ang lahat, pero bakit maaga kang umuwi sa probinsya? Sekretarya Jean, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga ginawa mo, pero hindi ako naniwala. Bakit ka nananakit? Mahal, sinadya mong magpanggap bilang asawa ko, at ngayon ay gusto mo pang baliktarin ang katotohanan? Ako? Nagpapanggap? Lu Chansheng, ipaliwanag mo ito. Ano ba talaga ang katotohanan? Ang papa ko ang pinakamayamang tao at ako ang kanyang anak. Mahal, magsalita ka naman. Sino ba talaga ang pinakamayaman sa Haicheng? Magsalita ka, Lu Chansheng. Kailangan pa ba na ako ang magpaliwanag nito para sa iyo? Big Brother, nagkamali ako. Pasensya na po, Big Brother. Honey, anong ginagawa mo? Umalis ka sa harap ko. Wala kang kinalaman dito. Ibigay mo sa akin ang laruan, kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Noong una ay inakala kong totoo ang nararamdaman ni Pamilyang Lu para sa akin, pero kalaunan, Regalo ito ng teacher ko. sa school, No, hindi ko to ibibigay sa inyo. Ibigay mo sa akin. Papa, mukha siyang kawawa. Bakit hindi natin siya isama pa uwi? Ang batang ito ay matatag. Kahit pa parusahan siya, halata namang mabuti ang kanyang kalooban. Xiao Dong, gusto mo ba ng isang nakababatang kapatid? Opo, aalagaan ko pong mabuti ang nakababatang kapatid. Ayos ka lang ba? ang tunay na anak ay si Lu Zhendong at siya ang pinalaki bilang tagapagmana mula pa noong bata siya. Pero paano naman ako? Dahil sa iyo ay sikat lang ako sa harap ng tao, pero sa totoo ay palamuti lang ako sa tabi ni kuya. Isa lamang akong pansamantala, anino lamang niya. Ako ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho, pati na ang asawa mo at mga tao sa paligid mo. Tinitingnan ako na parang isang katulong lang. Tinatawag niyo akong President Lu? Pero ilan ba ang tao na tumitingin sa akin ng may respeto bilang isang President Lu? Chansheng, sa iyong tingin, ganitong klasing tao ba talaga ako? Kung hindi, ano pa? Ang mga pamilyang Lu ang pinakamayaman sa Haicheng, kaya ang pag-ampon sa akin ay nararapat lang at napakaliit na bagay para sa inyo. Bakit? Gusto mo ba talaga akong magpaalipin sa inyo? Itinuring ka ng pamilyang Lu na pangalawang batang amo. Sino ba ang nagpaalipin sa iyo? Pangalawang batang amo? Nakakatawa. Simula noong bata pa tayo, ikaw lang ang nakikita ng matanda. Hindi niya man lang ako pinansin.
Noong nag-adult na tayo, maaga kang nakapasok sa kumpanya. Pero ako, pinagsimula mo ako sa pinakamababang posisyon. Anong klaseng pangalawang batang amo yan? Tinatawag man nila akong President Lou? Ginagawa lang nila yon ng labag sa loob habang lihim na tumatawa. Mukhang nakalimutan mo na ang lahat. Ginawa kitang driver dahil gusto kong maintindihan mo ang bawat detalye ng kumpanya bago ka pumasok para tulungan ako. Napakagandang pakinggan. Ginawa mo akong driver para tulungan ka sa kumpanya? 10 taon akong naging driver. At kahit na vice-presidente ang titulo ko, wala naman akong totoong kapangyarihan? Hindi pa matatag ang isipan mo. Kaya sa mga business meeting, pinapunta kita bilang kapalit ko, hindi ko akalain na hindi ka pa rin kontento. Mali ang mga intensyon mo? O sige na, ginalaw mo na ako. Pero bakit idinamay mo pa ang anak ko? Ang mga pamilyang Lu, naging mabuti sa inyo. Mabuti sa akin? Kung talagang naging mabuti kayo, hindi sana ako naging ganito ngayon. Hindi ko na sana kinailangang magpanggap na ikaw para lang mapalitan ka kahit sandali. Walang hiya kang manloloko. Hindi ba sabi mo ikaw ang pinakamayaman sa Haicheng? Para lang makasama ka? Nabuntis ako bago ang kasal? Pinutol ko ang ugnayan sa pamilya ko. 20 taon na ang nakalipas. Nang huli kong makita ang mga magulang ko, tapos ganito mo lang ako lolokohin. Naniwala ka naman nung sabihin kong ako ang pinakamayaman? Hindi mo man lang ba inisip na i-check muna? Tinatawag ka ng lahat na President Lou, at ikaw ang gumagawa ng maraming trabaho para sa kumpanya. Paano ko malalaman? Wala ka palang silbi na President Lou, at isa ka lang palang hamak na ampon. Binuhay kita sa loob ng maraming taon, daig mo pa ang asong walang utang na loob. Makikipagdiborsyo ako sa iyo. Manloloko ka. May lakas ka pa ng loob na makipagdiborsyo? Dadalhin kita sa impyerno kasama ko. Lu Jia, kaya pala matagal mo nang alam na isa kang mapagpanggap. Lu Qingyao, talagang hindi ko alam. Ikaw na tanga, napakaswerte mo. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba? Ang kalahating tinapay noong bata pa tayo? Ikaw si maliit na kapatid na babae. Naaalala mo pala ako. Paano ko makakalimutan? Noong bata pa tayo sa ampunan, parang magkapatid na tayo. Hindi ko iyon makakalimutan. Naaalala. Naaalala mo na habang nasa banyo ako, hinayaan mong ampunin ka ng pinakamayamang tao. Bakit hindi mo ako hinintay? Bakit hindi mo ako hinanap? Hindi ganoon ang nangyari. Nakiusap din ako kay Papa noon, napuntahan ka sa ampunan para ampunin din. Pero sabi nila ay may kumuha na sa iyo, at hindi na nila alam kung nasaan ka. Alam mo ba pagkaalis mo? Sa loob ng maraming taon, kung ano ang pinagdaanan ko. Inampun ako ng iyong second uncle, at sa loob ng maraming taon ay namuhay ako sa ilalim ng anino mo. Kung ano ang pinag-aaralan mo, kailangang pag-aralan ko rin. At kung ano ang gusto mo, dapat gusto ko rin. Alam mo ba kung gaano iyon kahirap? Sabi ni Papa sa akin, kailangan ko muna makatapos ng universidad bago ko mapamahalaan ang negosyo ng pamilya. Hindi ko talaga alam ang tungkol kay second uncle. Pero kilala kita. Nagtiis ako ng maraming taon para lang mapalitan ka. At kung hindi ko magagawa iyon, mas pipiliin ko pang mawala ka. Susubukan mo? Ang anak ko, na si Lu Zhendong, ay hindi pwedeng saktan ng kahit sino. Napakaswerte mo talaga. Kahit hindi ka tunay na anak, mahal na mahal ka pa rin ng mga magulang mo. Tama na. Ang inyong paghihirap ay hindi dahilan para gumawa ng masama. Tinawagan ko na ang mga autoridad. Ngayong araw, ang mga nagkasala ay walang makakatakas. Tara na, tara na. Lagot na tayo. Anong gagawin natin? Para sa lahat ng nagkamali ngayong araw, walang makakatakas kahit isa. Qingyao, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ang totoo, minahal kita noong una pa lang kitang makita. Kinakausap kita sa eskwelahan dahil gusto talaga kita. Inutusan lang ako ni Lu Jia. Hindi ko talaga gustong saktan ka. Yao. Mula lang kami sa mga simpleng pamilya. Niloko lang din kami ni Lu Jia. Miss, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na po uulitin. Luluhod po ako sa harap niyo. Ngayon alam niyo nang magmakaawa? Huli na ang lahat. Ang mga gamit sa loob ng villa, may record lahat ang monitoring, bayaran niyo lahat ng yan ayon sa presyo. Siyempre, kung wala kayong pambayad. Anong mangyayari kung wala kaming pera? Hindi po talaga namin sinasadya. Tama po, Qingyao.
Utos lang lahat ito ni Lu Jiajia. Dapat siya lang ang magbayad sa lahat ng ito. Kung wala kayong pambayad, sunod sa ating batas, kakasuhan kayo sa pagsira ng kagamitan ng iba. Pero, aking mga mahal na kaklase, welcome kayong makulong, magpakasaya kayo roon. Estudyanteng Qingyao. Si Qingyao ka nga ba? Doon sa villa, naging mangmang ako. Nagkasala ako sa mahal na miss. Humihingi ako ng tawad. Luluhod ako rito para mag-sorry sa inyo. Pakiusap, wag nyo bawiin ang investment. Matanda na ako. Kung mawawala ang puhunang ito, papatayin ako sa hirap ng ating principal. Teacher Jiang Cheng, noong tinanggal mo ako sa eskwelahan, kung may konting katarungan ka lang sana, ay hindi aabot sa ganito. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay nararapat lang sa iyo. Ililipat ko na ng eskwelahan ang anak ko. Binawi ko na ang investment ko sa paaralang iyon at ikaw, Paano na tayo? makakatanggap ka ng abiso ng pagkakatanggal sa trabaho. Alis! Tapos na? Tapos na ang buhay ko. Mga kaklase, ang walang hiyang Lu Jiajia na ito. Dahil sa kaniya kaya tayo minalas, wag natin siyang palusutin. Tama, pagbayarin si Lu Jiajia. Siya ang may gawa. Oo, siya nga. Kasalanan niya ito. Pati ang mga magulang niya. Tama. Huwag silang hayaang makatakas. Tara, tara. Tara na, anak. Ngayong araw, birthday ng mama mo, uwi na tayo.